Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 10, 2024, Sabado. At ngayon ay kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 9, verses 6 to 10. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon ay ating ginugunita ang kapistahan ni San Lorenzo. Hindi po si San Lorenzo Ruiz, kundi si San Lorenzo na isang diakono at martir. At sa atin po ngayon ay pinapaalalahanan din tayo ng kabutihang loob ni San Lorenzo. Isa po sa mga kwento na naitala tungkol dito kay San Lorenzo ay dahil siya po ay matulungin sa mga mahihirap, sa mga dukha, nagpapakain, at handa niya pong, o ginawa niyang, ang isa sa mga ginawa niya po, no, dahil ibinenta niya yung kayamanan ng templo para lang may maipakain sa mga nagugutom, at nang minsang kinukuha ng emperador ng Roma ang kayamanan ng simbahan, ay nasabi niya na wala na at naipamudmud na, kung kaya't nagalit ang emperador at siya po ay ipinabilanggo, pinahirapan at ipinabalik ang kayamanan, no, ng templo at ng siya po o ng simbahan. At nang magbalik siya sa emperador, dala-dala niya ang lahat ng mahihirap at sinabing ito yung kayamanan ng simbahan. At dahil doon, nagngit-ngit sa galit lalo ang emperador at siya po ay ipinaihaw. At sabi nga rin po, nung siya po ay ginigrill na, no, iniihaw, ay nagsalita pa siya doon sa prefect na ilagay din o baliktarin din para nang sa ganun ay pantay ang kanyang katawan na maluluto. Ganito po naging matapang pagdating sa pananampalataya si San Lorenzo, kung kaya't, no, ang sabi nga na ang dugo ng mga martir ay siyang nagiging binhi, no, ng Kristyanismo o ng Kristiyano. At tunay nga po, no, na dahil sa kanila ay kakamtan natin ngayon ang pananampalataya. Kaya nawa patuloy natin, no, na alalahanin si San Lorenzo, at ganoon din naman ay humingi tayo sa kanya ng lakas din upang matuto rin tayong magbigay, na siyang pinapaalala sa atin sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang sulat, no, ni Apostol San Pablo, yung pagbibigay diin ng pagiging generous, no? Sabi nga natin na ang pagiging generous ay hindi nasusukat doon sa kung gaano kadami, kung gaano kalaki, no, yung iyong ibinigay, kundi kung gaano kaliit ang itinira mo sa iyong sarili. Hanggat kung kaya nga, no, na walang maitira sa iyong sarili para lamang makapagbigay ka sa tao, gawin mo. Yun yung hinihiling sa atin. At tandaan po natin na mismong sinabi sa atin, no, yung paalala na ang nagbibigay ng kaunti, aani ng kaunti.
Pero yung bibigay ng marami, marami din ang aanihin. So, maganda rin na mapagnilayan natin yung ano bang nangyayari sa atin. Kasi lahat ng biyaya naman na meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos. At sinabi din na binibiyayaan tayo upang tayo ay may magamit sa ating pagkakawang gawa, hindi para sarili nila natin. Gaya ng minsan nasabi ko na, no, na kapag yung mga mahihirap o nung dating wala tayo, mas mabuting tao tayo nung wala tayo. Ngayong meron tayo, medyo maganda mapagnilayan kung nagiging mabuti pa rin ba tayo o nagiging masama tayo dahil kung kailan nagkakaroon tayo, doon naman tayo natututong magdamot, doon naman tayo natututong maging kuripot, no? Sa pag-share o pamamahagi ng mga biyaya na meron tayo. Muli, no, paalala sa atin, merong binibigay ang Diyos sa atin higit pa sa ating pangangailangan para may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Yan ang intensyon ng Diyos, na maging mabuting tao tayo sa ating kapwa sa pamamagitan po ng mga biyaya na nanggagaling din naman sa Kanya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.